Maayong adlaw. Aniya na pod ang inyong programa, ang Tatak K. Matag-abli sa klase, mag-atubang ang atong mapampublikong tungaan sa problema sa kakulangon sa classroom. Sama ni ining Maa National High School nga nagkataas ang ihap sa mga magtutungha kada tuig. Abag nato sa pagkawalay igong budget alang sa infrastruktura. Kining tulo ka bag-ong classrooms nga mamahimo na dayong magamit sa ilang mga estudyante. Pinaagi sa Davao Light and Power Company ug Aboitiz Power. Kini nga proyekto makapatunhay sa pagtuon sa mga kabataan dinhi. Ako kayo ng tabang kay ang office manggod sa congressman nato na siya listahan sa mga schools na kulang yung building. Ako na nagtabang sa mga estudyante ang bagong classroom. Mas ganahan na may eskwela karon. Daghang salamat, Congressman Carlo Nograles. Magpadayon ang among pag-alagad kaninyo, kini ang inyong higala Congressman Carlo Nograles para sa Tatak K. Kalambuan, Dalatana, usa ka oras na programa maghatod kaninyo sa mga katikaran may kalabutan sa kalambuan dili lamang sa komunidad apan sa kinatibukan. Kauban si Attorney Carlo Nograles. Kalambuan, Dalatana. Galamay nga daw, inyong alagad Saldi Chato niya sa banglaing hugna sa itong kalambuan daratanan. So pagkatod sa mga impormasyon, isyu mga butang lungsod nun nga ikaw, kitantanan may kalabutan. O siyempre, akong kauban, Gilbert Bitoy Villazas. Bert? Yes, daghang salamat kaubang Sal. Nianasab kita sa tuang programang Kalambuan Dalatanan. Okay lang, Bert, atong hisgutan una. Siyempre, o sabi atong mga hisgutanan karon sa atong Kalambuan Dalatanan? Well, kaubang Sal, ang ato ang paghisgutan karon, no? May kalabutan kini sa ato ang hisgutanan karong adlaw, update and congress. O congressional hearings and debates. O ilakbit po nato paghisgutan kining peace process sa ARMM o OIC appointment. O siyempre ang kining mahinungdanon kayong House bills and project, no? O niapod ato ang iapil, ilakbit po nato kini kaubangsal kining mga pangutana sa mga nagkadayang barangay, partikularmente diri sa unang distrito ning Dakbayan sa Davao. Atong bisita, siyempre, atong taga-ano naghigayon, magkapamabot ug minsan ito sa tumat paminaw, diri sa atong Kalambuan Dalatanan, Congressman Carlo Nograles. Yes, maayong adlaw kanimo, Zaldi, kanimo Bitoy, ug sa tanan natong mga tigtanaw sa atong programang Kalambuan Dalatanan, may adlaw niya tanan. Okay, Congressman Carlo Nograles, sayod ming malipayon na sa atong mga tigpaminaw at mga televiewers nga mahatagan na usab nimo gigayon kadi ang lain na pud natong hugna sa atong programa ang Kalambuan Dalatanan aron nga mahatag kadila sa mga pagkitabo diha sulod o gawas sa kongreso. So sa may nakapabisi sa congressman sa unang distrito ni atong Dakbayan sa Davao, Congressman Carlo? Well, karon ang among gikabisihan karon is ang budget ng gihapon, although naa nami sa murag ending na sa among budget kay tong miaging mga semana diha mi sa Committee on Appropriations. Karon kay natapos naman ang among mga hearings dito sa Committee on Appropriations tong miaging Huwebes. Sa pagbalik namo dinhi sa Kongreso karong umabot na September 5, magsugod na mi sa plenary debate. So diha na katong akong gisulti na kung unsa may nahisgutan namo dito sa Committee on Appropriations, dito na pod nato hisgutan kana dito sa plenary session. Pero imbis na ang magdepensa dito sa budget ang mga secretary, department secretary ug mga heads of agencies, ang magdepensa na karon sa budget mao ang mga vice chairman ug chairman sa Committee on Appropriations. Kay kining General Appropriations Bill or mahimong General Appropriations Act or ang budget na atong ginatawag, kay natapos naman kita dito sa Committee on Appropriations, ila naman tong i-report as a committee report for it to become a bill on second reading. In other words, ang mag-sponsor na ni ining atong budget bill will be the Committee on Appropriations. Ug kay sila ang sponsor, sila ang magdepensa niya na dito sa Kongreso. So, second reading na kana dito sa plenary, sa floor, sa Congress. And then, ang mag-sponsorship speech, ang chairman sa Committee on Appropriations, si Congressman Abaya, Jun Abaya. And then, ang mag-depensa sa kada, depende sa department, depende sa bureau, ang mga vice chairman niya. So, na ay cluster sa economics, na ay cluster sa education, na ay cluster sa ingani.
So ang vice chairman na ang magdepensa. So ang mag-interpellate karon ang mga congressman, ang kalaban nila kapwang congressman, which is the chairman or vice chairman sa Committee on Appropriations. So kami mga kongresista, we will now be given the chance na mag-interpellate dito sa floor. So ma-appeal na siya as a process of second reading dito sa Kongreso. But sa akong pagkibalupod, ang gusto nilang mahitabo human sa budget hearing, which matapos na by September 15, no? Ang plenary debate should be finished by September 15. Mauna ang timeline namo. Human sa September 15, that will be the period of amendments, and then from the period of amendments, dito na ang turno en kontra gikan sa minority, and then after that botohan na on second reading, and then after that botohan on third reading. Human sa budget, ang sunod na pod nila ang kining RH bill ang gusto nilang imuuna pod nilang priority measure na among debatihon sa Kongreso. Masabtara na mo, Congressman Carlo, nga kadaghan sa mga isyu karon nga gidatuki sa Kongreso ang 2012 national budget. Gayod mo ay nakasentro gani diya sa gingon nga hungihong sa mga magbabalaod. Ang pangutan mao kini unsa bay tsansa sa Mindanao nga makabahin og igong kantidad diya sa 2012 national budget, Congressman Carlo? Well, ang mga secretaries, department secretaries and heads of agencies, labi na ang Secretary of the Department of Budget and Management, si Secretary Abad, presenta sa mga Mindanao congressmen kung unsa ang porsyento sa budget na makuha sa Mindanao gikan sa 2012 national budget. Nakita na mo, depende po sa departamento, depende sa ahensya, usahay makakuha ang Mindanao sumatotal, no, 20% sa budget, ang uban 25% of the budget, uban 22%, ang uban 18%, depende sa departamento. So karon ang among gina-push karon diha sa Mindanao na makukuha kita og at least 30% sa budget. No? Kay syempre divide ba na Luzon, Visayas, Mindanao. So plus NCR kay murag special region daw kuno ang NCR. Actually kung imong tan-awon ng budget, ang National Capital Region sila gyud ang nakakuha sa kadaghanan sa mga in terms of percentage, no, ang mas dako ang porsyento na makuha sa NCR kumpara sa ubang mga island groups. So murag mas dako siya kaysa sa Luzon, mas dako siya sa Visayas, mas dako siya kaysa sa Mindanao. So mao ni ang among gustong mahitabo na at least makakuha ta og 30% ang Mindanao. So para 30% Mindanao, 30% Visayas, 30% Luzon, tapos bahino na lang tong... Anong pabor man sila nga dako mang NCR? Well, ang ilang ginasulti, mas dako ang NCR kay naa daw dito ang mga government centers. So katong kung i-divide daw nato na ang kanang mga overhead, ang administrative cost, etc., nakasentro man dito sa central office. So kung i-appeal nato ang pag-compute niya na, that's why medyo makita nimo dako ang budget sa NCR. Pero whatever it is, ang gusto lang namo diha sa nadiri sa Mindanao makakuha kita dakong porsyento, which is ang ginalaban namo is 30% of the entire budget sa atong nason. Okay, dirita sa hisgutan ng congressional hearings and debate, Congressman Carlo, no? Palihog tuguti kami nga mukutlo sa pipila ka mga kontrobersya nga nagpalibot diha sa Kongreso atol sa mga debate. Ang unang nalambigit nga pangutana mao kini. Ngano nga ang liderato sa Kongreso mi konsidera man og mas estrikto nga mga pamalaod panahon sa debate diha sa House of Representatives. Partikular panahon sa debate diha sa House of Representatives, hisgutan ng RH Bill. Luag ra ba kaayo ang kasamtangang pamalaod aron na maabuso, Congressman? Actually, question po nako kana kay ang gusto sa liderato sa House of Representatives na maghatag og kini nga ginatawag na special rules pag ang RH bill na daw ang topic sa debate. So ingon ako nganong kinahanglan pa man og special rules ang RH bill na sa ubang mga balaod na ginapropose diha sa Kongreso dili man nagkinihanlan og mga special rules. Wala man ganit ta magamit og special rules, ang ato lang ginagamit ang general rules of the House of Representatives. Pero yun nila, that is something that they do pag controversial ang usa ka balaod or proposed bill.
So that can be applied daw kuno dinhi sa RH bill. So unsa maning mga bag-ong mga rules na gamiton sa pagdebate sa RH bill. Gusto sila na kung RH bill ang atong debatihon or ang topic of debate, limited or constrained sa usa ka oras lamang ang kada interpellator. So dili ka pwede mo gawa sa 1 hour nga debate. I mean 1 hour in terms sa imong mga pangutana. Ang sumatotal sa imong pangutana dapat dili mo lagpas sa usa ka oras. So kada congressman kana. So pananglitan ako kung magdebate ko, mag-interpolate ako regarding the RH bill, dapat kutob lang ko sa usa ka oras. Human ana, number 2, pag natapos na ang usa ka oras nimo, dili na ka pwede mag-extend. Ug dili na pud ka pwede na mubalik na pud pananglitan the next day gusto na ako mag-interpolate pud og RH bill, dili na pud to pwede. Kay matud pa nila under the special rules, kutob ug hantod sa 1 hour ka lang regardless. No? Then human ana ang usa pod ka special rule na pagka tapos sa interpellation na may period of amendments. Dapat daw ang among mga amendments amo daw tong ibutang sa isulat namo ang among written proposal sa amendments ug among isubmit daw dito sa committee on population para sila daw ang mag-decide kung ilabang dawaton ka mga katong mga amendments or dili, because based on the general rule pwede man nimo orally na isulti nimo kung unsa ang mga gusto nimong amendahan dito sa maong proposed bill. Pero under the special rules, ingon nila dapat written proposed amendments daw. Doon na pa yung mga dugang mga additional special rules. So kana siya pagbotohan pa namo kana dito sa Committee on Rules kung amo bang i-adapt ang special rules sa pagdebate sa RH bill. Ang para kanamo lamang nganong magkinihan man og special rules, ngano special law ba ang RH bill na magkinihan lang kita og special rules, pero mao man na ang murag direksyon o gustong mahitabo sa liderato. Now for me also ang akong masulti kabahin ko ni ana kung nagahimo na gani og kini mga special considerations, mura og ginasulti nila na murag medyo delikado siguro ang ilahang sitwasyon karon. Kay kung confident pa hinuon sila na mudaog sila dito sa House of Representatives, dapat wala sila mag-usab-usab sa mga kining mga patakaran, mga rules nato in terms of debate. Pero kay ilan ang ginausab ang rules, but siguro ipasabot ni Ana na tagilid sila. Medyo tagilid siguro ang laban nila. So anyway, we're trying not to be overconfident. So we will just adjust kung ano ang rules na gusto nila, okay lang. There are 40 to 44 interpellators na gusto mag-interpellate. So tagaan nato 1 hour each. Siguro butang nato na 3 hours ang debate. So magkaroon og 3 interpellators. So 44 divided by 3, you will get about how many days na debate. So you can generally see na kung unsa ang mahimong mga ang schedule sa schedule din sa pagdebate sa RH. Okay. Congressman Carlos sir, nasaksihan sa tibuok nasod kining kung giunsa ni Congresswoman Mitos magsaysay sa pagtagod-tagod si Secretary Ricky Carandang atol sa hearing sa Kongreso. Di pa lang dugay. Unsay imong ikasulti niining maong insidente, Congressman Carlos sir? Well, sa debate manggod or sa mga kining nga mga interpellation sa mga kongresista, depende man na sa congressman or sa congresswoman sa iyang estilo sa pagpangutana, sa mga estilo niya sa pag-interpellate, sa iyang estilo sa paghatag ug pag-point out sa mga issues, kining paghatag og mga questions, ang pag-grill niya sa mga resource persons, etc. So in other words, depende ka na sa estilo ug sa personalidad sa kongresista. So, ang nakita nato the last time sa question nila sa budget kay Secretary Carandang, ang naka-question is si Congresswoman Mitos Magsaysay. So, yan ang estilo ni Congresswoman Mitos. So, naapoy ubang mga kongresista na medyo malambing magtanong, may mga kongresista na seryoso magtanong, may mga kongresista na patawa magpatanong, meron din mga kongresista na matapang magtanong.
So, that's why pag abot nimo sa Kongreso, kung pananglitan resource person ka or resource speaker or gisabpina ka, gipatawag ka, witness ka sa usa ka congressional hearing, magdepende ka na kung kinsa ang miatubang nimo, kung kinsay nangutana. Because again, unlike the Senate na medyo ma-predict nimo ang personality sa mga nagapangutana na senator, like si Senator Ingon Ani, mao ni siya ang iyang estilo. Kita man nimo sa TV, no? Si Senator Ingon Ani, ganito siya magtanong. Si Senator Ingon Ani, medyo malambing yan. Si Senator Ingon Ani, etc. Makita nimo ang personalidad. Pero sa House of Representatives, we're more than 250. Sa kadaghan. So, sa kadaghan. So, may swerte, may malas din dyan. Swerte ka kung ang mga nagtanong sa'yo, mga mababait na mga kongresista, malas mo kung may nakuha kang kongresista na medyo matapang. Like what happened with Congresswoman Mitos. Pero, ambot lang na ako ipasabot, that is the way Congress works. And diha sa budget hearing, maupod ka na ang may tabo. We are tasked to grill ang atong mga department heads, mga heads of agencies, kung asa nila gigamit ang kwarta sa katawhan, asa padulong ang kwarta sa katawhan, kung sa'y plano nila sa kwarta sa katawhan, ngano nangayo man sila ganing budget para sa ilahang ahensya or sa ilang opisina, gigamit ba nila ang nahatag namong kwarta or na-approve natong budget tong miagi, etc. etc. So, kay Congresswoman Mitos, whether or not may personal na awayan, it's really irrelevant. The fact is, gipangutana siya ni Congresswoman Mitos kung the same things. Kung asa niya gigamit ang kwarta, nganong maumin ang imong gipalit, nganong dili ka na, nganong niagi ba ni bidding, etc. etc. Pero nasa estilo na sa pagpangutana. So medyo mainit ang ulo, di ana ang naitabo. Diya sa Senate hearing sa Congressman Carlo Nograles, nakuratan ang publiko sa gipakitang gahom gani sa Kongreso sa diyang gipa-aresto o gipriso sa mga senador ang kanhi empleyado sa mga arroyo tungod di niya lagi matubag ang mga pangutana sa mga magbabalaod. Sa imong tan-aw, makaturunganon ba nga ang pag-aresto o pagpapriso sa tao, Congressman Carlo? Well, dili na ko mo comment ni Ana tungod kay sa Senado man na siya. No? We're a co-equal pareho mi sa the same branch of government, which is the legislative, and we're a co-equal partner in his legislative. So, abot lang na akong ipasabot, prerogative ka na sa Senado, prerogative sa mga senators. Of course, niagi ka na sa usa ka proseso, motion, ni seconded, wala gi-object kan, and it was carried, the motion was carried. So, mauna ang gahom sa Senado na pwede sila magsabpina, pwede sila magpatawag og witness. Kung dili sa ilang tanaw, dili cooperative ang witness, pwedeng ma-cite in contempt, pwedeng prisuhon. So, these are the things na pwedeng, mao ni ang gahom sa Kongreso. So, depende ka na kung sa inyong tanaw, pag-abuso ba ka na or dili, but as a member of the Congress, I will not comment on that. Because that was really the prerogative of the senators, that's